The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus returned to Capernaum, after some days, it became known that he was at home. Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door. And he preached the word to them. They came bringing to him a paralytic carried by 4 men. Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to them, "Child, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, asking themselves, "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins?" Jesus immediately knew in his mind what they were thinking of themselves. So he said, "Why are you thinking such things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth." He said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your mat, and go home." He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, "We have never seen anything like this." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Jesus has started His public ministry. Nagsimula na si Jesus sa kanyang misyon, where He heals, preaches, and drives out demons. If you went to church or if you heard Mass yesterday, our gospel was about the healing of the leper. Kahapon, pinagaling ni Jesus ang isang leper, ang isang ketongin. And this is the reason why in our gospel today, many people gathered outside his door upon knowing that he is in Capernaum. It is undeniably true that the popularity of Jesus and the miracles that he has been doing have spread in different towns. Ito yung dahilan kaya siya dinudumog. Ito yung dahilan kaya nagsisiksikan ang mga tao makalapit lang sa kanya. Kasi nakikilala na siya, nakakapagpagaling siya, nangangaral siya, at nakakapagpalaya siya ng mga demonyo. But today, Jesus performed a different healing. Kakaiba ang ginawa ni Jesus na pagpapagaling. As 4 men brought to him a paralytic. Alam niyo po ba yung paralytic? Yung paralyzed yung katawan, hindi makakilos. Kaya dinala siya
ng kanyang 4 na kaibigan. And they brought him to Jesus through passing by the roof. Imagine niyo yun? Sa sobrang dami ng tao, imagine niyo yung Quiapo, no? Yung simbahan ng Quiapo, ganun kadami. Hindi ka makapasok sa pinto. Kaya ang ginawa, para mailapit kay Jesus, binutas ang bubong. Doon, dahan-dahan inihulog para mailapit kay Jesus. But instead of touching the paralytic, which he usually does as a gesture of healing, like what he did to the leper yesterday. No? Pag nagpapagaling si Jesus, lagi o madalas hinahawakan niya. Kahapon, hinawakan niya yung leper at gumaling. But this time, he did not touch the paralytic. Instead, he told him, "Child, your sins are forgiven." Hindi niya hinawakan, sinabi niya, "Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan." He forgave the sins of the paralytic. And this gave us the view or an idea of treating a sickness as sinfulness. It's a different way of viewing or looking at illness. Iba yung pananaw ni Jesus. Kung para sa iba, siya'y may sakit. Kay Jesus, ang tingin niya, siya'y may kasalanan. Probably that. Kasi sinabi niya, your sins are forgiven. Hindi niya sinabing, magaling ka na, pagagalingin kita. Ang nakita ni Jesus, probably the sinfulness of the paralytic. But the scribes did not accept it. Hindi nila tinanggap ang pananaw o pagtingin ni Jesus. However, in our first reading, Samuel felt bad for the people's request for a new king. Humihingi ng bagong hari ang mga Israelita. Masama ang loob ni Samuel. Kasi pakiramdam niya, hindi siya tinatanggap. Parang, ayaw niyo pa ba sa akin? Kulang pa ba akong pinuno ninyo? Yun yung pakiramdam niya. Yun yung pananaw niya. He felt bad. But later on, sa huli, nakita niya na hindi siya ang problema. Hindi siya ang gustong palitan. Iba lang ang nasa isip ng mga tao na isang hari. Iba ang kanilang pananaw sa isang pinuno. Dahil si Samuel, isang pinuno o leader na nagdadala sa kanila palapit kay Jesus, nang mapalapit sa Diyos. Yun yung paraan ni Samuel na leader. Ang ilapit ang tao sa Diyos. Pero ang mga tao, ang iniisip nilang leader ay yung taong magdadala sa kanila sa pagkapanalo sa gera. Ang iniisip nilang leader ay yung taong magdadala sa kanila sa kayamanan. Di ba ganun yung gusto nating leader? No? Yung paaayusin ang ating ekonomiya. Di ba? Yung mananalo tayo sa gera. No? Yun yung kanilang view of a leader. But Samuel is different. The people, the Israelites, have a different view of a king. Iba ang kanilang pananaw sa isang pinuno at hindi nila tinanggap ang pananaw ni Samuel. This happens to us at times. We have a different view of things. We have different thoughts, which mostly the cause of our mistakes, and sadly, which mostly cause of our sins. Pwede din minsan nagdudulot sa atin sa pagkaligaw o pagkadapa. You know, yesterday, I was talking with a friend. No? Nagkukwentuhan kami ng isa kong kaibigan, no? Tungkol sa isang
pagkakaroon ng anak. Yun ang topic namin, no? Of course, it's not about me. Hindi naman ako magkakaanak, no? Nag-uusap kami tungkol sa pananaw ng kanilang kaibigan, tungkol sa pagkakaroon ng anak. Sabi niya, yung kaibigan daw niya, no, kinukwento sa akin, ang pananaw sa pagkakaroon ng anak, no, gusto niya magkaanak kahit walang asawa. Yun yung pananaw niya. O, pananaw niyo rin ba yan ngayon? Ha? Yung gusto ko magkaanak kahit walang asawa. Bakit? Para pagtanda, may mag-aalaga. Narinig niyo na ba yung ganyang pananaw? Look at that view. Ganyan din po ba ang pananaw niyo? Hindi ba? Parang mali. So, anong ginawa mo sa bata? Mag-aalaga sa iyo? So gusto mo magkaanak para may mag-alaga sa'yo? Ba't di ka na lang kumuha ng yaya? Nababayaran mo. Ba't gusto mo magkaanak? Kawawa yung bata. No? Ganyan kasi tayo minsan mag-isip. Mali. Wrong views. Kaya nga minsan ganyan din ang nangyayari sa atin eh. Kapag yung dinadasal natin, hindi pinagbigyan, ang pananaw natin, madamot ang Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos. Baka naman, sabi lang ng Diyos, mag-intay ka lang. Yung dinadasal mo na sana makasakay ka ng barko, at hindi dininig, baka iba yung pananaw mo sa pananaw ng Diyos. And surely, God's thoughts are not our thoughts. Minsan tatampo tayo sa Diyos eh. Ba't hindi tayo yumaman? Ba't hindi tayo nagkaganito? Ba't hindi gumaling ang sakit natin? No? Baka naman yung sakit mo, kasalanan mo. Yung iniinda mong sakit, kasi bisyo ka ng bisyo. Iba yung pananaw mo. Sinisisi mong Diyos. No? My dear brothers and sisters, this is at times the way we think. Ganito tayo minsan mag-isip. Iba sa pananaw at pag-iisip ng Diyos. And this is the reason why we need to pray, to know God, magsimba, to read the Bible, to align our thoughts and views with God's. For at times, our thoughts and views can deceive us. Nililin lang tayo, ililigaw tayo. Gaya nung pananaw, noong gusto magkaanak, mali. Inililigaw siya sa kanyang pag-iisip sa pagkakaroon ng isang anak. And this is what we need to pray, to have a thought and views like God's. So right views and good thoughts should be with God's guidance. Amen.